Hey guys, what's up? My name is Shanwin and today alikat pag-usapan natin itong sinabi ni PBBM na government did a good job in managing the PH economy. Gaano ito katotoo? Okay, even before ko i-present yung mga bagay-bagay, let me ask you this. Bilang isang ordinaryong Pilipino na bumoto kay PBBM o hindi, whether ikaw ay isang working class, maliit na negosyante o isang OFW, nararamdaman mo bang totoo ito? Kasi kung titingnan natin, no, kung papakinggan nga natin itong sinabi ni Tito Rain, back up by data, which is available naman po publicly ang mga information na to. You can go ahead, cross-checks, bahala kayo. Pero pakinggan natin si Tito Rain. Current state of the Philippine economy, ito isa-summarize ko na. The stock market is down and continues to plummet. Peso is at its weakest in the 19-month trend and continues to fall. Interest rate is at its highest since 2007. Our poverty rate is still double digits, remains one of the highest in ASEAN, while our neighbors are single digits na lang. Growth target cut, which means we may not be able to meet our GDP target kaya nag-cut sila. Foreign investors withdrawal, so may outflow of investments, yet FDIs in ASEAN neighbors continue to flow into their country. Anyari na sa mga foreign trips at pledges, pasyal-pasyal na lang. And in contrast, we are the fastest growing economy in Southeast Asia. Maybe just for the rich because they become richer and the poor remains poorer. Mahal pa rin yung mga bilihin at yung bigas. So ito ba yung bagong Pilipinas? Current state of the Philippine economy. Now, imagine niyo itong sasabihin ni nanay. Punta tayo rito. Si nanay, isa sa mga naging botante. I will assume that. No? Pakinggan natin yung sinabi niya. Malimutan hanggang buhay ako. Hindi ko alam kung bakit ganyan ako kahirap. Naman ko ibang matakbuhan. Ito ba yung tipo ng tao na naramdaman na naging maayos ang ekonomiya ng Pilipinas? Matanong ko lang. And take note kung hindi niyo pa napapansin, kung saan nagkakaroon ng rally ng maisog, doon pumupunta yung Bagoong Pilipinas Servisyo Fair. Kung saan doon sila nagpapamudmud ng mga ayuda. Ang sabi nila 10,000. This was posted last May 26. Gusto niyo pa ng isa? Tinabi ko na nga kay PBBM eh. Lola mag-isang kumakayod sa paninimot tirang-tirang palay para may maisaing. Ito ba yung tipo ng tao na nararamdaman na mayroon ng pagbabago sa Pilipinas? Tapos ipapakanta ni PBBM ang bagong Pilipinas at ipare-recite niya yung pledge. Ito ba ang mga taong to nakakaranas ng may pagbabago ang Pilipinas? Kahit wag na tayo eh. Mga able body pa tayo eh. Ito mga to, matatanda na to eh. Ito ba yung tipo ng tao na nararamdaman nila kahit papaano may pagbabago ang Pilipinas? Lalong-lalo na ang ekonomiya na yun. Actually, I'm just waiting for Shell Magno to make a reaction doon sa sinabi ni PBBM that the Philippines managed na, anong sabi niya? Did a good job in managing PH economy. Talaga ba?
Talaga bang ito yung nararamdaman natin? Pag-usapan natin, gaano na ba kalaki ang utang ng Pilipinas ngayon? 2 taon pa lang si PBBM, 15.18 trillion na. As of the end of February 2024. So yung iniwan na utang ni PRRD, magkano na yung nadagdag? So doon sa nadagdag, ano yung ginawa doon sa nadagdag na yun? Come to think of it, kinakaltasan na tayo ng mga taxes. Income tax, VAT, at kung ano-ano pang tax. Doon sa may mga merong may bisyo, meron pa kayong sin tax. Di ba? Sa laki ng taxes na nakokolekta ng gobyerno natin, nagagawa pa nilang mangutang. Lumaki ang utang natin sa panahon ni PRRD dahil saan? Una, dahil sa COVID. Pangalawa, sa laki ng mga infrastructure na pinagawa ni PRRD during his term. Pinaumpisahan. At ngayon, kinikredit grab ng mga rabid loyalista at pinapalabas nila mga projects di umano ni PBBM. Nagpapatawa ba kayo? Ito ba yung sinasabi ni PBBM? That the government did a great job managing PH economy? Magdadalawang taon ka pa lang. Nanganganak na naman ng utang ang Pilipinas, gaya ng sinasabi nila ng panahon ni Apo Lakay. Pero kasi, kung marami naging utang ang Pilipinas ng panahon ni Apo Lakay, marami kang makikitang infrastructure. Mula hospital hanggang sa mga tulay, highway, ang dami niyang pinagawa. Na hanggang ngayong araw na to pinakikinabangan natin. Si PBBM, saan natin siya naaalala? Magpa-party, magpa-event, magpa-serbisyo. Imagine niyo kung gaano kalaking ginagastos during serbisyo fair. Yung mga pinamimigay dyan na merch, ano yan? Binibenta nyo o pinamimigay nyo? Tama naman yung sinasabi ng ibang netizen eh. It's a waste of time to go there. Bakit? Napakahaba ng pila para lang makuha mo yung ayuda mo na normally kinukuha lang nila. Whether sa barangay or sa kanilang munisipyo. Ngayon, kailangan mong pumila ng pagkahaba-haba para lang makuha mo yung tulong na ipinangako sa'yo. Para lang what? Loyalty check? Diba? Sino magbabayad niyan? Sinong nakinabang niyan at sinong magbabayad niyan? Sila ang nakinabang, tayo magbabayad. And then sasabihin ni PBBM that his administration did a great job managing PH economy. Great job ba yung sinasabi niya doon sa sinabi ni Tito Rain? Diba? You can go back, ayan. You can go back here. Ito, isa-summarize ko na. The stock market is down and continues to plummet. Peso is at its weakest in the 19-month trend and continues. If I recall, during his time, umabot na yata ng 60 pesos. Diba? Actually, pabor yan sa mga OFW at saka sa mga sumisweldo ng dollar. Diba? Pero hindi yan pabor sa mga importers natin. Kaya ngayon, pag nag-import sila, magiging mahal yun. Sino magkikerry ngayon ng value na yan? Pilipino. Continues to fall.
Interest rate is at its highest since 2007. Our poverty rate is still double digits, remains one of the highest in ASEAN, while our neighbors are single digits na lang. Growth target cut, which means we may not be able to meet our GDP target kaya nag-cut sila. Foreign investors withdrawal, so may outflow of investments, yet FDIs in ASEAN neighbors continue to flow. Can you just imagine, I think it was, isa sa mga senator nagsabi nito kahit pa palitan mo ang provisions ng Constitution regarding our economy, no? That will not guarantee na maraming investors pupunta rito sa Pilipinas. It is not only the provision of the law, but the cost itself to operate here. Hindi siya ganon ka-friendly. Alam nyo, kung ginaya nga natin yung ginagawa ng UAE, paulit-ulit ko na itong sinasabi. Sa UAE, specifically in Dubai, nabubuhay sila sa foreign investors. Bakit? Kasi meron silang tinatawag na free zone, which is ka-counterpart ng PEZA sa atin dito. Kung paparamihin natin ang PEZA natin, hindi natin kailangan baguhin ang provisions ng ating constitution. Kasi kahit sila, diba, wala naman silang binago sa provisions ng kanilang constitution If you do business outside of free zone, it's 60-40. 60% goes to the Emiratis na mga local. 40% goes to foreign. Ganun po ang sistema doon. Pero if you are doing business within the free zone, it's 100% ownership. Pero since you're doing business sa free zone, so you get a lot of perks and you also get a lot of, you pay a lot more than dun sa in comparison dun sa mga nagtatrabaho sa tawag dito or nag-open ng business sa local government ng UAE, ng Dubai. Kung yun ang ginawa ng Pilipinas, simulang umupo si PBBM, hindi malayo na maging next Singapore tayo ng Asia or ng Dubai. Diba? We can be the next Dubai and we can also be the next UAE. Singapore. Alam yan ng mga lahat na nagtatrabaho sa Dubai Free Zone. Marami po silang mga free zone doon. When I started working in Dubai, first job ko nasa loob ng free zone. Ang pagkakaalam ko at that time, 3 pa lang ang free zone Dubai Internet City, Dubai Media City, at saka yung Knowledge Village. Knowledge Village is basically lahat ng university and schools. Okay, foreign universities and schools. Everything na nag-operate sa free zones are foreign-owned. Sa Media City, nandoon ng Bloomberg, nandoon ng CNN, nandoon ng BBC, at kung ano-ano pa. While in Dubai Internet City, lahat IT-related businesses. Kapitbahay ko ang Oracle, Microsoft, Google, Facebook. What else? Wipro. Kapitbahay ko si Wipro. Sino pa ang mga kilalang company na naandun? Maraming big tech companies na nakabase sa Dubai Internet City. Hindi imposible para sa atin na mag-create ng something like that, and yet bakit hindi natin sinusunod? I remember Vinito ni PBBM, yung isang PEZA dyan sa Bulacan. Anong rason niya? Kasi may nearby PEZA na raw. I think he was referring sa Clark. Anong ginawa ni Senator Amy Marcos at that time? Umalma siya. Diba? Hindi ba kayo nag-iisip at nagtataka?
Bakit nawala na yung mga magagaling na tao? Like Ben Jokno. Ano yung rason kung bakit siya tinanggal ni PBBM? Into their country. Anyari na sa mga foreign trips at pledges, pasyal-pasyal na lang. And in contrast, we are the fastest growing economy in Southeast Asia. Maybe just for the rich because they become richer and the poor remains poorer. You know, I'm very, I'm very curious. Isa sa pinakamayaman is si Alice Eduardo. Parang hindi ko nakita ever na sinama ni PBBM si Alice Eduardo. Because Alice Eduardo is, yung kapatid siya ni Small Laude, nasa construction siya eh. Diba? If not the biggest, she is one of the biggest contracting company here in the country. Bakit hindi sinasama ni PBBM si Eduardo? Na pwede actually na makatrabaho sa renewable energy. For putting up a solar farm, a windmill, at kung ano-ano pa. Kasi pagdating sa construction, she's one of the biggest, if not the biggest. Sino mga kakompetensya niya? SMDC, DMCI. But basically, she's not a developer. She's a contractor. Pinakamalaki nga daw niyang client, isang SM. So imagine niyo kung gaano kalalaki yung mga na-handle niyang projects. Na kayang-kaya niyang i-handle ang project no, ng ganong kalaki. So yun yung malaking question. Mahal pa rin yung mga bilihin at yung bigas. So ito ba yung bagong Pilipinas? Good Current question. state of... So guys, babalik ko sa inyo yung tanong. Kayo ba bilang isang ordinaryong Pilipino, whether kayo ay small business owner, nagtatrabaho, freelancer, OFW, naniniwala ba kayo na meron ng pagbabago when it comes to our economy? Naging maayos at mabuti ba yung ating ekonomiya? Kasi simulang umupo si PBBM, yung presyo ng bilihin, hindi siya nagiging stable. Para siyang yo-yo. Taas, baba, taas, baba. Diba?